Bumagsak ang natitirang haligi na nagdulot ng malakas na pagsabog at makapal na usok ang kumalat. Sa oras ding yun, si Rites ay nakahanda ng umalis, ngunit nahatak siya pabalik ng pagsabog mula sa dambana. Sa takot, lumingon si Rites pabalik sa dambana at naisip, ano yung tunog na yon? Tinutulungan ba ng Diyos ng templo ang emperador na yon? Biglang nagkaroon ng mas matinding takot sa kanyang mga mata. Matapos makabawi ng lakas ng loob, ipinagpag ni Rites ang kanyang iniisip at naisip, napakawalang saysay na ideya. Ngunit ang ingay ay napakalakas na parang yun ang nagdulot sa kanya na mag-isip ng ganito. Ang kanyang pagkabahala ay lalong lumaki, at ipinakita niya ang labis na pag-aalala sa kanyang mukha. Ano ang nangyayari doon? Ang mga sundalo sa loob ng dambana ay tuloy-tuloy na tumatakbo, sumisigaw, at nagsisikap makatakas sa lugar ng kamatayan. Ang mga sundalong papalapit sa pangunahing pasukan ay nahirapan sa patuloy na pagbagsak ng mga bato na parang ulan. Sa sandaling yun, napagtanto nila ang isang bagay, ang emperador nga ay isang Diyos. Iligtas mo kami, iniisip nila na mas madali sanang makatakas, ngunit hindi bumagsak ang isang bahagi ng kisame, dumudurog sa mga taksil na nasa ibaba, habang ang mga tumatakbo sa likuran ay pinalad na makaligtas sa sakunang ito. Lahat ng mga ruta ng pagtakas ay natabunan, walang daan palabas. Ang mga takot na sundalo ay yumuko sa lupa, sumisigaw, hindi. Yan lang ang tanging daan palabas. Patuloy na tumaas ang usok sa dambana, at ang kisame ay tuluyang bumagsak habang ang mga bato, malalaki at maliliit, ay patuloy na bumabagsak na parang mabigat na ulan. Ang mga tao ay tumitili at nagpupumilit sa harap ng brutal na katotohanan ito habang ang gusali ay bumagsak. Isang bato mula sa kisame ang bumagsak malapit sa isang sundalo, at sa kasamaang palad para sa kanya, siya ay namatay nang hindi nakatakas. Naduraj ng bato ang kanyang katawan, at siya'y dahan-daang namatay. Ang tanawin ay labis na ikinabahala ng mga sundalong nasa malapit. Patuloy na bumabagsak ang mga bato mula sa kisame, walang tigil na tumatama ng walang babala kung sino ang susunod na biktima. Tulungan ninyo ako, tulungan ninyo ako. At si Lucius Antoninus ay hindi nakaligtas sa sitwasyong yun, isang batong mas malaki kaysa sa kanya ang bumabagsak mula sa itaas. Ngunit sa halip na magpanik at sumigaw tulad ng iba, nanatiling nakatayo si Lucius Antoninus at walang sinabing anuman. Ilang sandali pa, itinaas ni Lucius Antoninus ang kanyang kamao at sinuntok ang bumabagsak na bato. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw, at ang napakalaking bato, na mas mabigat pa kaysa sa kanya, ay naduraj sa maliliit na piraso na bumagsak sa sahig ng dambana. Nabaliw sa kasiyahan si Lucius Antoninus habang pinagmamasdan ang mga taksil. Tumawa siya ng malakas sa tanawin ng kamatayan at sumimangot sa mga mahihina. Haha, nakita ninyo na, hindi ba? Lalong naging arogante ang emperador, masayang-masaya habang ipinapakita ang kanyang lakas sa harap ng mga mortal na ito. Nakita ninyo, hindi ba? Kaya ko rin yun. Lalong nakakatakot ang emperador habang patuloy na bumabagsak ang mga bato, ngunit siya ay parang bakal at asero, hindi nasasaktan at walang takot. Ang mga taksil ay parang mga daga sa estero na nagtatago sa isang sulok mula sa bumabagsak na mga bato. Ano ang gagawin natin ngayon? Wala nang ibang paraan, ang sabi ng matandang may kulay pilak na buhok habang pinipigil ang galit sa harap ni Emperor Lucius Antoninus, na nagdesisyong isakripisyo ang sarili. Si Lucius Antoninus ay natutuwang pagmasdan ng napakagandang tanawin ng patayan nang biglang bumagsak ang isang estatwang kanyang nasira na tumama sa kanyang mukha. Oh, hindi! Oh, hindi! Nasira ang estatwa ng aking ama. Ang tila nag-aalalang mga salita ay puno ng lason. Matapos sabihin yon, sinipa ni Lucius Antoninus ang estatwa ng kanyang ama na lumipad ng ilang metro palayo, at naduraj ang ulo nito. Sino ba ang may pakialam? Patuloy siyang nangasar sa katawan ng kanyang ama sa lahat ng pagkakataon. Matapos sipin ang estatwa palayo, itinapak ni Lucius Antoninus ang kanyang paa sa lupa, at mas malinaw na makikita ang magaspang at makaugat niyang mga paa. Sa paligid ni Lucius Antoninus, nakakalat ang mga bato, at sinabi ng emperador, mukhang oras na para umalis. Itinaas ni Lucius Antoninus ang kanyang kamao at walang pag-aatubili, sumigaw ang emperador bago niya ibinaon ang kanyang kamao sa dingding ng dambana. Isang malakas na bang ang narinig mula sa kanyang suntok na umalingaw-ngaw hanggang sa labas ng dambana. Matapos ang suntok,
walang agarang pagbagsak, tanging mabigat na katahimikan ang bumalat sa labas ng dambana. Pagkalipas ng ilang segundo, nagsimulang magkaroon ng mga bitak sa pader. At mga sinag ng liwanag ang pumasok at tumagos sa dambana. Lumawak ang bitak at kumalat sa buong dambana habang lalong lumakas ang liwanag. Naiinip si Lucius Antoninus sa bagal ng pagkasira kaya muling sinuntok ang pader, at ang mga bitak ay mabilis na kumalat. Sa isang malakas na kalabog, naduraj at bumagsak ang mga bato at pader sa labas, ang ilan ay tuluyang gumuho. Lumabas si Lucius Antoninus sa dambana na may ngiting nakapaskil sa kanyang mukha. Lumakad si Emperor Lucius Antoninus palabas nang hindi man lang lumilingon sa mga malapit ng mamatay na taksil sa loob. Ang kanyang paglalakad ay lalong nagpatunay sa kanyang ganap na dominasyon, isang katangiang taglay lamang ng malalakas. Ang mga mata at ngiti ng isang nagwagi ang nasa mukha ni Lucius Antoninus, at bawat hakbang niya ay sinundan ng tuloy-tuloy na pagbagsak ng mga bato sa loob ng templo. Sa ilang saglit lamang, ang templo ay naging wasak na mga piraso, dinudurog ang mga taksil sa loob. Makapal na itim na usok ang bumuga palabas, at habang papalayo si Lucius Antoninus, tinanong niya si Reus, "Matagal ka bang naghintay para sa akin?" Bahagyang nagulat si Reus at nag-alinlangan sa tanawin sa kanyang harapan. Si Lucius Antoninus ay umalis nang hindi nakakalimutang sabihin, "Sa tingin ko tapos na ako rito. Pwede na ba tayong pumunta sa arena ngayon?" Hindi na ipinaliwanag pa ni Lucius Antoninus kay Reus at agad na umalis. Dahan-daang tumapak si Reus sa mga gumuhong bato sa kanyang harapan at napabuntong hininga sa tanawin. Dumaan si Lucius na may ngiti sa kanyang mukha, sinasabing, "Sa tingin ko tapos na ako rito. Pumunta na tayo sa arena ngayon." Mabilis na yumuko si Reus bilang pagsunod at nauutal na sumagot, "Opo, kamahalan." Na para bang nagdiriwang ng isang malaking tagumpay, naglakad si Lucius na may kumpiyansa at tumatawang malakas, "Haha." Si Reus, na bahagyang nakahinga ng maluwag, ay inisip, "Talagang natutuwa ako na ginawa ko ang tamang desisyon sa tamang oras, pero sa susunod, baka hindi na ako ganito kaligtas." Ibinaba niya ang ulo habang mabigat ang paglakad, at patagilid niyang tiningnan si Lucius na may tahimik na pag-iisip, "Ano ang gagawin ko kung ang demonyong ito ay mag-target sa pamilya ko? Ano ang gagawin ko?" Biglang sumilay ang matinding pag-aalala sa kanyang mga mata, at nakakatakot na mga kaisipan ang tumakbo sa kanyang isip, sino o ano ang makakapigil sa taong ito? Sino kaya? Samantala, sa kabilang panig, si Narcissus ay nagsusuot ng isang kulay abong balabal at isang kumikinang na bilog na kwintas. Nakatayo siya ng tulala sa gitna ng maingay na pulutong. Lumapit sa kanya sina Spiros at Bernies, nag-uusap at nagbibigay ng mga paalala. Handang magsabi si Spiros ng, "Nag-warm up na ako kanina." Sa tabi niya, nag-stretch si Bernies at idinagdag, "Kailangan nating mag-warm up bago ang laban." Ang iba pang mga gladiator ay nagsimulang mag-warm up ng paunti-unti. Ang ilan ay binabanat ang kanilang mga braso, habang ang iba ay sinasampal ang kanilang mga mukha para manatiling alerto. Ngunit nakaupo si Bernies ng malungkot at nakatitig sa kanyang sariling kamay, ngunit walang pumansin sa kanya habang abala ang lahat sa masigasig na pag-eensayo ng kanilang mga braso at binti. Ang mga sigaw ng isa, dalawa, ay tuloy-tuloy na naririnig. Biglang pumasok si Eidos na sumisigaw ng malakas upang makuha ang atensyon ng lahat. "Makinig kayong lahat, makulimlim ang kanyang mukha, at may inis na tono ang kanyang boses. Gaya ng sinabi ko dati, may isa pang taong sasama sa inyo ngayon. Kara-rating lang niya." Pagkasabi nito, tumingin siya sa likuran at sinabing, "Pasok ka na." Mula sa kung saan, pumasok ang isang pares ng magaspang at mabuhok na mga binti. Pagpasok pa lang ng taong ito, agad niyang nakuha ang atensyon ng lahat. Isa-isa silang tumingin at nag-isip, sino siya? Mukhang malakas. Hindi pinansin ng lalaki ang mga bulungan sa paligid niya, at makikita ang malinaw na kawalang pakialam sa kanyang mga mata habang lumilingge siya. Pinagmamasdan siya ni Shua at nagsalita, "Bumalik ka na, ha?" Tumingala si Eidos na may seryosong ekspresyon at sinabing kay Urias, "Sa tingin ko alam na ng lahat, di ba?" Si Urias, ang higanti mula Roma. Nabalian siya ng ilang buto sa huling laban kaya kinailangan niyang magpagamot at mag-rehabilitate. At ngayon, nagdesisyon siyang sumama sa inyo.
Inalala ni Urias ang mga dakilang araw niya sa larangan ng digmaan, mga araw kung kailan buong kumpiyansa niyang dala ang kanyang espada habang may suot na bakal na helmet ng may buong pagmamalaki sa harap ng lahat. Nagpatuloy si Eidos, bagamat hindi siya nakapagsanay kasama ninyo mula sa simula, hindi siya magiging madaling talunin. Bahagyang ibinaba ni Bernies ang kanyang ulo ng may kaunting lungkot habang iniisip, Urias, narinig ko na ang tungkol sa iyo dati. Hindi ko lang nalaman ang kahinaan mo hanggang sa lumaban ka kay Shua. Isa ka sa mga nangungunang mandirigma ng unang klase. Malumanay na sumagot si Urias, matagal-tagal na rin mula nang bumalik ako rito, at ngayon, kailangan kong lumahok sa mga kakaibang laban na ito. Sabik akong makipagtulungan sa inyo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Shua at ngumiti habang sinabing, lalo na sa iyo, Shua. Nanigas si Shua sa kanyang narinig, nakatingin kay Urias ngunit hindi nagsalita. Palingalinga si Speos sa kanilang dalawa, iniisip, matindi ang naging pinsala niya matapos ang laban kay Shua. Ang dalawang malalaking lalaki ay nakatayo sa harap ng isa't isa, nakatitig ng tahimik, nagpapabigat sa atmosfera. Nakatayo sa pagitan nila, iniisip ni Speos, kung may sama ng loob siya kay Shua. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang magsalita si Urias. Sinabi ni Urias, iniligtas mo ang buhay ko. Tinitigan niya ng seryoso si Shua at agad na nagpatuloy, syempre, darating ang araw na mababayaran ko ang utang ko. Pero bago yun, kahit isang beses, handa akong isakripisyo ang buhay ko para sa iyo. Tumitig din si Shua sa kanya at dahan-daang tumugon ng may katiyakan, isa lang yung normal na laban. Hindi mo kailangang seryosohin ng ganoon. Ngunit hindi siya natitinag, sa halip, buong determinasyon siyang nagsalita, ganoon ba para sa iyo? Pero para sa akin, hindi ko kayang manatiling may utang habang buhay. Pinagyabang niya ito, sabay hampas sa kanyang dibdib at malakas na tumawa, ibabayad ko lahat, pati prinsipal at interes. Napapailing si Speos sa tabi niya at iniisip ng may inis, ano bang nangyayari sa kanya? Sumapit ang susunod na araw na may maliwanag na sikat ng araw na sumisinag sa matataas na pulang bubong na gusali, kumikinang sa ilalim ng mataas na bughaw na langit. Sa kalmadong paligid, biglang tumindig ang isang boses. Ngayon na ang araw na matagal ninyong hinintay. Hindi na tulad ng unang beses kayong nagsanay, ngayon, handa na kayo. Sa parehong walang pakialam na ekspresyon, tamad na tumingin si Abydos at dahan-daang pinaalala sa lahat. Naniniwala ako na lahat kayo ay nararapat na mabuhay sa labang ito, ngunit mangyayari lang ito kung magsusumikap kayo gaya ng inyong pagsasanay. Huwag matakot sa dami ng kalaban. Narinig ng lahat ang paalala ni Abydos, at tila nabuhayan sila ng loob, sabay-sabay silang sumigaw, opo, sir, sa seryosong tingin, nilinggan niya ang mga mandirigma at nagpatuloy, ito ang huling aral bago kayo pumasok sa arena. Lumitaw ang mukhang determinado ni Narcissus habang tahimik siyang nakikinig sa bawat salita ni Abydos. Nagpatuloy si Abydos, kahit gaano pa man ito maging delikado, Shua, Bernies, at ang iba pa ay maingat na nakinig sa kanyang mga salita. Habang mas nararamdaman ninyo ang takot, mas lalo kayong dapat manatili sa inyong formasayon. Kung ito ay totoong labanan, maaaring tumakas na lang kayo gaya ng dati. Seryoso rin ang mukha ni Urias habang nakikinig sa kanya. Maliban sa mga tapang-tapang ang ekspresyon, mayroon ding mga mukha na nagpapakita ng kaba at kalungkutan. Sinasabing kahit mamatay ang iyong mga kasamahan, ligtas ka pa rin. May ilan ding mukhang nakakatakot na parang nais manila ng iba, ngunit nanatiling tahimik. Ngunit ito ang arena, hindi kayo makakatakas. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, alam na sa pinakamalalang sitwasyon, ang pinakamaligtas na lugar ay nasa loob ng inyong formasayon. May ilan na walang pakialam ang ekspresyon at tingin habang nakikinig sa kanyang mga salita. Tandaan ninyong mabuti yon, wika niya. Tumango ang matataas na lalaki, maingat na nakikinig sa bawat salita, sa bawat payo. Kahit gaano pa ito kapanganib, nakakatakot, o hindi pabor sa kanila, dapat nilang panatilihin ang formasayon. Tinaas ni Abydos ang ulo ng mataas at nagsalita ng may kaseryosohan. Yan ang sinabi ko na sa inyo ng libu-libong beses bago ang laban. Ang lahat ng mga mandirigma ay nakatutok ang kanilang isipan at lakas, ang kanilang mga mukha ay nakakatakot ngunit puno ng determinasyon. Nagpatuloy si Abydos sa pagpaalala sa kanila, ngunit bibigyan ko ng diin ito muli ngayon.
Maaaring isipin niyo na ito'y sobrang alalahanin ng isang matanda, pero alam kong kapag nagsimula ang laban, siguradong makakakita kayo ng ilan na mamamatay sa harapan ninyo. Lagi na lang mayroong sobrang takot na kumikilos ng padalos-dalos at iniiwan ang formesayon. Ngumiti siya ng malupit at nagpatuloy, maraming beses na naganap na nasawi ang buong koponan dahil doon. Tiningnan mo siya at nag-isip, anong klaseng mga karanasan kaya ang kanyang pinagdaanan. Yumuko si Narcissus, nag-iisip sa sarili. Habang mas nakikilala ko siya, mas lalo kong nakikita kung gaano siya kahusay sa pamumuno. Ngayon, malinaw ko nang nakikita ang kahalagahan ng pangkat na labanan, at alam niya kung paano itaas ang moral ng mga gladiator bago ang laban. Tumitig ang iyong mga matatalas na mata sa kanya habang iniisip, sigurado akong hindi siya isang ordinaryong alamat. Sa labas ng arena, biglang narinig ang isang malakas na sigaw, "Ah!" Isang lalaki ang bumagsak sa lupa habang isang malaking mabangis na tigre ang kumagit sa kanyang ulo ng buong lakas. Kahit na tinamaan na ang tigre sa hita, patuloy pa rin itong nakakapit sa ulo ng lalaki hanggang dugo na lamang ang nakikitang tumatalsik. Ngunit ang mga tao sa mga upuan ay tila labis na natutuwa, taas kamay at sumisigaw ng malakas bilang suporta. Ito na ang katapusan ng pambungad na eksena para sa araw na ito, sabi ng iba na parang hindi natatakot, masayang nagsasabi na parang nanunood ng komedya, sa wakas, tapos na. Nakakabagot ang mga laban na yon. Malapit nang magsimula ang main event. Isang lalaki ang lumabas sa gitna ng entablado at sumigaw, "Mga mamamayan ng Roma, magsitayo kayo." Tumayo si Costina sa lugar ng karangalan habang ipinahayag siya ng lalaki bilang anak ng dakilang emperador na si Marcus Aurelius, ang absolutong pinuno ng Imperyong Roma. Nagtipon ang mga tao, nakatingala habang ipinagpapatuloy ng lalaki ang pagpapakilala, at sa katauhan ni Hercules, dumating na ang emperador na si Lucius Aurelius Commodus Aeneas. Dahan-daang lumabas si Lucius mula sa loob, mayabang na kamakaway sa lahat. Nang makaramdam ng kakaiba, dahan-dahan siyang tumingin pababa sa mga tao at nagtanong, "Ha, Kapitan, may mali ba?" Laminggi siya sa paligid ng walang laman na arena, nagtataka at nagtatanong, "Hindi naman nagbago ang itsura ng arena, di ba't marami kayong pinapatayo kamakailan?" Agad na sumagot ang lalaki, "Opo, inyong kamahalan, gaya ng sinabi ko sa inyo, marami akong inihanda." Lumapit si Rheus, dahan-daang lumuhad at nagsabi, "Huwag po kayong mag-alala, ilalabas namin ang lahat, isa-isa, depende sa sitwasyon." Nakaupo si Lucius sa kanyang marangyang trono, at may paghamak na tumugon, "Ganoon ba? Sigurado akong mahusay ang iyong paghahanda." Unti-unting nawawala ang pagkamakatao sa kanyang mukha habang ngumiti siya ng tuso at sinabing, "Alam mo ang aking ugali, di ba? Ayoko ng mga nakakaboring, sinabi mo na 5 laban ito, hindi ba?" Nakaupo siya sa harap ng masaganang hapagkainan at iniutos, "Simulan ang unang laban kaagad." Mabilis na tumingin si Rheus sa kanya at marahang sumang-ayon, "Opo, inyong kamahalan. Una, ilalabas ko si Emperador Leonidas at ang mga mandirigmang Spartan." Sumilip ang isang sundalo sa pintuan at sumigaw, "Handa na ba kayo?" Dahan-daang inabot ng isang lalaki ang kanyang gintong helmet habang muling umalingaw-ngaw ang anunsyo, ang mga Spartan ay papasok na sa arena. Tumayo ang isang matangkad na lalaki na may mahabang itim na buhok sa gitna ng mga mandirigma, ipinagmamalaki niyang isinusuot ang gintong helmet sa kanyang ulo. Biglang sumigaw ng malakas si Abydos, "Pinaalalahanan ng mga mandirigma, hawakan ang inyong formesayon." "Narinig ninyo ako? Hawakan ang inyong formesayon anuman ang mangyari at bumalik kayo ng buhay." Isang hukbo na may matitibay at makapangyarihang gintong baluti ang pumasok, bawat isa ay determinado na lumaban hanggang kamatayan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng resolusyon, walang makakapigil. Tahimik na nagningning ang mga mata ni Narcissus, iniisip sa sarili, sa wakas, nagsisimula na. Nagningning ang mga mata ni Narcissus na puno ng kapangyarihan at lakas sa pakikipaglaban habang malakas ang kanyang boses,